Nakakalungkot isipin na pagpasok pa lang ng bagong taon dito sa Japan ay ang dami nang nangyayari. Tinamaan kasi ng napakalakas na lindol ang Japan noong January 1. Ang lugar ng Ishikawa-ken ang isa sa pinaka-natamaan talaga ng lindol. Nagkaroon ng tsunami at nagkaroon ng sunog. Naramdaman din namin yung lakas ng lindol dito sa amin at buti na lang ay safe kami at walang nangyari sa amin. Sobrang nakakatakot pala kapag ikaw na mismo ang nakaranas nito. Yung tipong hindi mo alam yung gagawin mo at magpapanik ka talaga. Gayon pa man, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi walang nangyari sa amin. Pero nakakalungkot pa rin sa mga taong tinamaan talaga ng lindol. Dito sa Japan, pagpasok ng bagong taon ay meron silang tinatawag na Shogatsu. Parang holiday yun dito sa Japan. Ang mga Hapon kapag January 1 ay nagpupunta sila sa shrine or yung kamisama na tinatawag nila dito. Sa atin, ang tawag dito ay Diyos. Dito nagdadasal ang mga Hapon. Pagpunta namin dito sa Jinja ay naghugas muna kami ng mga kamay. Dito nga rin pala ay meron silang binibenta mga pampaswerte at pampataboy ng mga malas. Pagkabilingan ng asawa ko ay nagpunta na rin kami dito sa shrine para magdasal. Late na nga kami nagpunta dito sa shrine kasi nga yung asawa ko ay sobrang busy sa trabaho niya. Kaya pagka-uwi ng asawa ko galing trabaho ay dumiretso na kami dito sa Jinja. Dito nga pala sa Japan, taon-taon nila ito ginagawa. Pagpasok ng bagong taon, lahat ng mga Hapon ay pumupunta sa Jinja para magdasal at para magpasalamat. Dito sa Japan, ang mga Hapon ay meron din silang mga paniniwala. Dahil Japanese yung asawa ko ay nirirespeto ko yung paniniwala nila. Kahit hindi ako Hapon ay nagdadasal din ako sa Diyos nila bilang respeto na rin sa asawa ko. Bago nga pala magdasal ang mga Hapon ay naghahagis muna sila ng pera. 100 yen nga yung hinahagis namin sa tuwing magdadasal kami dito. Any amount naman pwede, kaso sabi ng asawa ko mas okay daw na ihagis pag nagdadasal ay yung 100 yen. Ito nga pala sa Japan, lahat ng mga jinja nila ay merong mga nakatanim na malalaking puno. May mga paniniwala ang mga Hapon dito. Naniniwala ang mga Hapon kapag hinawakan mo tong puno na to ay magkakaroon ka ng lakas at masiglang pangangatawan. Mas maganda sana kung umaga kami nagpunta dito para kitang-kita yung ganda ng shrine dito sa pinuntahan namin. Sobrang busy kasi ng asawa ko kaya ngayon lang kami nakapunta dito. Saglit lang kami dito sa shrine. Nagpunta lang talaga kami dito para magdasal at tapos noon ay uuwi na rin kami kaagad. Buti na lang nga at pagpunta namin dito ay bukas pa yung shrine. Ito nga pala ay meron ding mga nagbebentang mga street foods kaso hindi na namin naabutan kasi nga gabi na. Alas 5 pa lang ng hapon pero sobrang dilim na dito sa amin. Ganito nga dito sa amin kapag winter alas 5 pa lang ay madilim na. Yung mga nagbebenta nga ng street foods ay nagliligpit na nga rin sila. Sayang nga lang at hindi namin naabutan yung mga street foods dito. Ito nga pala yung binili ng asawa ko sa Shinto Shrine. Isa nga itong araw. Kada taon nga ito yung binibili ng asawa ko. Naniniwala nga din pala ang mga Hapon kapag meron ka nito ay isa itong lucky charm. Napakasagrado din daw ng bagay na ito. Sabi ng asawa ko paniniwala nila ay papataboy din daw ito ng mga masasama. Dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to ay huwag mo kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Happy New Year po sa inyong lahat at sana mag-iingat po tayo palagi. So yun lang po. Sayonara and bye!